Ayan na mga kapatid, no, naglabas ng sariling video ang China kaugnay nga mga tol sa nangyari nga sagupaan sa pagitan ng China Coast Guard at ng ating AFP dito sa may Ayungin Shoal malapit dito sa BRP Sierra Madre, kung saan nga nahataw ng baton ang dalawang AFP natin mga tol. At tulad ng ating inaasahan na talaga natin to mga tol, tayo ang magiging may kasalanan dito. Well, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bilang mga Pilipino, tulad nga ng lagi kong sinasabi, regardless kung ano ang iyong sinusuportahang politiko, kung anong kulay man yan, sana iisa ang kulay natin pagdating sa ating bansa, pagdating sa ating watawat. Dahil alam naman natin mga kapatid, ito'y interest natin . Kahit na sino ka pa, kung ikaw ay kayumanggi, kung ikaw ay Pilipino, alam mong napaka-importante sa atin ng West Philippine Sea. Hindi lang ng ating kasalukuyang henerasyon, kundi ng mga susunod pang henerasyon. Kaso nga lang, merong isang bansa, mga tol, na hindi kinikilala ang ating exclusive economic zone. Wala daw tayo nun. Dahil nga yun ay nasakop na ng kanilang 10-dash line. At nung isang araw mga kapatid, lumapit sila dito sa BRP Sierra Madre. Siyempre mga tol, bilang mga bantay doon, outpost yun . Ang gagawin mo, lalapitan mo yung mga lumalapit para itaboy. So ngayon, dito sa nangyaring ito mga tol, tinawag ng China na pa-victim pa daw ang Pilipinas. No? Pa-victim pa daw tayo. Ibig sabihin mga tol, yung tayo na ngayong nanguna, tayo na ngayon nag-provoke, tayo pa yung lumalabas na nagpapa-victim. Kasi mga kapatid, bago natin panoorin itong balita rito sa News 5, eto na ilabas ng Media Unlocked. Media Unlocked to mga tol sa FB. No? Ito, babasahin ko sa inyo. Sabi rito sa post, hindi ko alam kung nakikita niyo . Teka, ayusin ko, papakita ko sa inyo. Yan, sabi rito mga kapatid, etong Media Unlocked ay state-sponsored to ng ng China mga tol. State-owned, no? Yan, state-owned yan. Sabi rito, the Philippines provokes first. Tayo daw ang nanguna mag-provoke. Ayan, no? The full footage tells the whole story. Who initiated the provocation and who shared only a cropped out of context clip to portray themselves as the victim. The answer speaks for itself. Media Unlocked. Sabi ng Media Unlocked, tayo daw ang nag-provoke. Mamaya pag-uusapan natin yan mga kapatid. Tignan natin kung tayo ba ay mauuto nito. So ituloy natin itong balita mula rito sa News 5 Everywhere. Video na may kasamang sariling kwento ang inilabas ng China sa panibagong panghaharas sa Ayungin Shoal. 2 miyembro ng Philippine Navy ang nasugatan sa hampasan. Hindi naman nagpataig ang Armed Forces of the Philippines at naglabas din ng video kung saan kitang-kita na China Coast Guard ang nanakit. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Tatandaan ninyo yung sinabi ng Media Unlocked. Ito the Philippines provokes first. Okay? Tayo daw mga tol ang nanguna. Tayo daw ang nag-provoke. Balikan natin yan mamaya. Gio, magkaiba ang naratibo ng China at ng Pilipinas sa nangyari, pero hindi nagsisinungaling ang video. Ano ba talaga ang nangyari? Julius, Cheryl, kahit kitang-kita nga na China Coast Guard ang papunta sa direksyon ng BRP Sierra Madre. Huli agad mga tol, tapos agad ang kwento. Kitang-kita sa video mga tol. Kasi 'di ba ang sinasabi, ito pinutol ko lang yung balita kasi ang importante naman dito yung opinion at komentary natin . Kasi yun naman talaga yung purpose nitong programa natin , makapagbigay ng opinion at komentaryo. Ganito yan mga tol. For example, isang bahay ng isang mahalagang tao. For example, isang bahay ng isang mahalagang tao. Syempre may mga guard doon, may mga guard. May mga, for example, Malacanang na lang, Malacanang yan, di ba? May mga bantay dyan. Pwede ka bang magpaikot-ikot dyan mga tol? Tapos bigla kang lalapit na tawag dito, isa kang kahina-hinalang tao.
tapos lumalapit ka doon sa gate o doon sa compound ng isang bahay o wag ng Malacanang, ng isang bahay. Halimbawa, bangko, di ba? Paikot-ikot ka doon tapos patingin-tingin ka, kumukuha ka ng mga video-video. Sa tingin mo anong gagawin sa'yo nung bantay? Sa tingin mo anong gagawin sa'yo nung guard? Di ba? Ito lang mga tol Gusto ko kayo na mismo sumagot, o di ba? Anong gagawin sa iyo ng bantay kapag nakita kang paligid-ligid ka doon sa vicinity nung area tapos kumukuha-kuha ka ng video? Sa tingin mo anong gagawin sa iyo ng bantay? Di ba? Lalapitan ka, paaalisin ka. Ganun mismo yung nangyayari dito sa West Philippine Sea. Ayungin Shoal, andun yung BRP Sierra Madre. Alam naman nating outpost natin yung kahit bulok-bulok at kinakalawang yon. Tapos, lumapit yung China Coast Guard. In the first place, dapat wala sila doon. Pero lumapit sila. Nagbi-picture-picture, nagbi-video-video. Sa tingin nyo, anong gagawin ng mga sundalo? Natural, lalapitan sila at paaalisin sila. So para sa China, mga tol, Pilipinas ang nag-provoke dahil ginawa ng AFP yun. Which is yun din naman yung ginagawa nila, di ba? Sa mga mangingisda natin kapag lumalapit sa Scarborough Shoal. Diba? Kapag yung mga mangingisda natin lumalapit sa Scarborough Shoal, kapag yung Coast Guard natin, kapag yung mga tawag dito, yung iba pang mga barko natin, mga tol, yung madalas nilang wina-water cannon, di ba gawain din nila yun mga tol? Ngayon, sinasabi nila tayo daw ang nagpo-provoke dahil lumapit sa kanila yung ating mga kasundaluhan. Samantalang sila nga yung kauna-unahang lumapit doon sa area na yun na hindi sila dapat nandoon. Nagigets ninyo mga tol? Diba? Ituloy natin yung balita. Ewan ko na lang kung sino pang hindi makakagets dyan. Hanggang sa nauwian sa hampasan ang sabi ngayon ng China, pa-victim ang Pilipinas. Bumwelta naman ang Philippine Coast Guard, barbaric daw ang inasal ng China. Isang araw matapos ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy, naglabas din ang Chinese Embassy ng mga video clips ng nangyari. Kita ang paglapit ng bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Ayan, tingnan nyo kung gaano kalapit itong bangka ng China Coast Guard. Yung video kasi galing dito sa white na bangka, meaning sa China mismo yung video na yan. Tingnan mo kung gaano sila kalapit doon sa BRP Sierra Madre. Sa tingin ninyo yung mga sundalong nakabantay dyan, panonoorin lang sila? Anong ginagawa ng mga Chekwa doon? Panoorin lang natin? Natural hindi. Diba? Banta sa kaligtasan nila yan. So ang gagawin nila mga tol is paaalisin nila yan. Diba ganyan din ang ginagawa nila sa BFAR, ganyan din ang ginagawa nila sa PCG, sa mga mangingisda mismo kapag ka nakikita nilang lumalapit doon sa Scarborough Shoal na alam naman nating hindi rin naman kanila. Diba? Pinupuntahan nila, itinataboy nila, nira-radio challenge nila, and worse, wina-water cannon nila. Diba? O ngayon mga tol, sila yung lumalapit dito sa BRP Sierra Madre. Ngayon nilapitan sila. Ang sinasabi nila, tayo pa daw yung nag-provoke. Ayan mga tol, balikan natin. Etong nilabas. Ayan ito, balikan natin. Yung nilabas ng Media Unlock. The Philippines provokes first. Tayo daw mga tol yung nag-provoke. Kinumpronta sila ng mga kawani ng Philippine Navy na sakay naman ng 2 rubber boat. Kung ikukumpara sa anggulo mula sa video na ipinost naman ng Armed Forces of the Philippines, kitang nagtaas pa ng sagwan ang kawani ng Philippine Navy. Pero hindi naman ito inihampas. Nagwasiwas naman ng mga kahoy na baton ang China Coast Guard. Sa kabila niyan, iginiit ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei ang Pilipinas na pa-victim umano sa nangyari. Ilang beses raw na binalaan ng mga tauhan ng China Coast Guard na sakay ng mas malaking rigid hull inflatable boat ang mga Pilipinong sakay ng mas maliit na rubber boat na dumistansya. Sa isa pang video mula sa China, maririnig pa ang sagutan ng 2 panig. Pero This is Philippine territory. Ito, balikan natin ulit. Tingnan nyo, ito nilabas nila. Ito BRP Sierra Madre, kitang-kita, andirito yung kanilang bar. Anong ginagawa nila dyan in the first place?
Hindi naman sila lalapitan nitong mga to kung hindi sila lumapit dyan eh. O ngayon mga tol, bilang mga Pilipino, kaya pro-China ka, kaya pro-Pilipino, dito pa lang masasabi na natin, sino ba nagpo-provoke? Diba? Sino ba nagpo-provoke? Diba? Ay nako po. Pilipinas na pa-victim umano sa nangyari. Ilang beses raw na binalaan ng mga tauhan ng China Coast Guard na sakay ng mas malaking rigid hull inflatable boat ang mga Pilipinong sakay ng mas maliit na rubber boat na dumistansya. Sa isa pang video mula sa China, maririnig pa ang sagutan ng dalawang panig. Pero imbes daw na sumunod, pinalibutan at binangga pa raw sila ng Philippine Navy. Pero nanindigan ang AFP na China ang pasimuno ng gulo dahil sa paglapit sa BRP Sierra Madre. Exactly. That's the point. Hindi unang-una hindi magkakaroon ng ganitong klaseng gulo o hindi magkakaroon ng ganitong klaseng inkwentro kung hindi sila lumapit dito sa BRP Sierra Madre. Tapos na usapan dun eh. Wala na silang maloloko sa bagay na ganyan eh. Diba? Una-una hindi makalapit yung malaking barko dyan kasi nga mababaw na yan mga tol eh. Gagasgas sila dyan, sasadsad sila dyan eh. Kaya ang ginawa nila, nag-deploy sila, nagbaba sila ng maliit na bangka. Etong rigid, rubber boat na yan, etong white. Nag-deploy sila ng ganyan para makalapit sa BRP Sierra Madre. Kasi hindi makakalapit dyan yung mga malalaking China Coast Guard nila. Sasabit yun. Sasadsad yun dyan sa ilalim. So, doon pa lang mga kapatid, nag-deploy sila ng ganyan para lumapit sa BRP Sierra Madre. Provokasyon na agad yun. Provokasyon na agad yun. Yun na agad yung provocation. And naturalesa mga kapatid, lalapitan talaga sila ng mga sundalo diyan sa kahit saan namang sitwasyon eh. 'Di ba? Ganun naman talaga yung magiging reaksyon ng mga bantay kapag halimbawa kahina-hinala ka, lumalapit ka sa isang establishmento, nagbi-video ka o kaya 'di ba? Lalo na eto wala namang ibang mga nakatayong outpost diyan maliban dito sa BRP Sierra Madre. Tapos China Coast Guard nag-deploy ng rubber boat tapos lalapit sila doon sa BRP Sierra Madre. Natural mga kapatid ang magiging reaksyon ng mga sundalo natin. Paaalisin talaga sila diyan. Tapos ngayon sasabihin nila tayo pa daw ang pa-victim. Baka sila ang pa-victim sa ginagawa nilang 'yan. Sinita raw sila ng mga tauhan ng Philippine Navy matapos maaktuhang kumukuha ng video at larawan sa outpost ng Philippine Navy sa Ayungin. Pero sila pa raw ang nagalit. Itong nangyari kahapon, ang China Coast Guard ay lumalapit sa BRP Sierra Madre. No? Alam naman natin na ito ay nasa Ayungin Shoal. At ang Ayungin Shoal ay may layo lamang na 105 nautical miles from Palawan. Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone. So there's no reason for the Chinese Coast Guard na mapunta dito. Tama. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, spliced o putol ang video na inilabas ng China. Kahit nga hindi na video yan eh. Kahit nga walang video mga tol eh. Basta nabalitaan natin naghampasan sila saang lugar sila naghampasan. Dito sa may Ayungin Shoal. O tanong eh, bakit may Chinese doon? 'Di ba? Bakit may China Coast Guard doon? So alam na agad kung sinong lumapit. Alam na agad kung sino nag-trespass. Alam mo na agad kung sino may kasalanan. Wala rin umanong nasugatan sa panig ng China. Tinawag ni Tariela na malupit at hindi makatao ang sinapit ng dalawang Pilipinong nasugatan sa insidente. Kasunod yan ng panghahampas ng China Coast Guard ng mga kahoy na baton. Pinakikita natin dito how barbaric, how violent the China Coast Guard personnel is para talagang saktan ang ating personnel. And this is the part of the video na hindi ipinakita ng Chinese Coast Guard because they are hiding what really happened dito sa insidente na. Tama. Dagdag pa ni Tariela, hindi katanggap-tanggap na binabaliktad ng China ang nangyari sa kabila ng sunod-sunod na insidente sa loob ng ating exclusive economic zone. Well, ano na natin yan eh. Expected na natin na babaliktad rin nila na talaga lalabas ng Pilipinas ang may kasalanan eh. Nakakagalit na to. After the racist video na tinawag ng mga Pilipino na unggoy, ngayon naman binabaliktad na naman tayo ng China na tila sila pa ang may legal jurisdiction to conduct maritime law enforcement sa loob ng ating exclusive economic zone.
talagang very disappointing, nakakagalit. Ipinagtataka raw ni Tariela kung bakit pumasok sa ayungin ang China Coast Guard at lumapit sa BRP Sierra Madre. Kinumpirma naman ni Tariela na 2 PCG vessel ang pinadala sa ayungin. Pinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Melchora Aquino. Diba? Eto, kumbaga, bobo na lang, bugok na lang siguro ang hindi makakaintindi. Diba? Pumasok sila dito sa vicinity ng Ayungin Shoal na alam naman nating nandiyan ng outpost, isang nabubulok na barko, hindi umaandar na kasadsad at may mga nakabantay diyan na mga sundalo. Wala kang ibang pupuntahan yan, hindi pasyalan yan. Okay? Hindi pasyalan yan. Wala kang ibang pupuntahan diyan, di ba? Ngayon, pumunta sila diyan, lumapit sila, nagbi-video sila, nagpi-picture sila. Ano pa ba ang ini-expect nilang magiging reaksyon ng AFP natin? Natural, lalapitan talaga sila para paalisin, para palayuin. Ngayon, nilapitan sila, nagkahampasan. Diba? Namukpok sila, may nasugatan sila, diba? Ngayon, ang pinapalabas nila, Pilipinas daw ang nag-provoke. Tulad nga doon sa post nila, balikan natin, ayun, the Philippines provokes first. Kasi dito sa video inilabas nila, Pilipinas ang lumapit o yung mga sundalo natin ang lumapit doon sa kanilang barko. Hindi yun. Sila ang unang lumapit kasi nandoon na nga sila eh. Diba? The fact na nandoon sila sa lugar na yun, nangangahulugang sila ang unang lumapit. Diba? Ewan ko kung nagigets ng iba. Malamang siguro nagigets nila pero binabaliwala lang nila yung katotohanan kasi nga gusto nilang ipagtanggol yung mga China Coast Guard. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito sa balitang ito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.